Hindi makikita yung ano. Face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po, Mrs. Maureen Joseph Asis. Magandang gabi po. Amen. Magandang gabi po sa ating mga ARC Saints. Hallelujah. Binabati ko po ang Casqueo family, Brother Jed. Magandang gabi. God bless po. Kamusta na po? Binabati ko rin po ang aking may bahay. Nasa Lekape ngayon, si Sister Farah, ang aking mga anak po. Si Pearl, si Sam, Ayana, saka si Athena. Hallelujah. God is good mga kapatid. Isang linggo na naman nakakalipas. And it's been an opportunity of matasan pong muli na maghatid ng mensahe po ng ating Panginoon sa gabing ito, to be a part of the nightly ministry online. Binabati ko po ang ating pastor, host pastor ng ARC Church, Pastor Jonathan Dolerito, kanyang pamilya, Sister Joy, amen. Habang inaantay pa po natin ang iba, samahan niyo ako mga kapatid sa pag-share ng salita ng Panginoon ngayon, pagkat sa totoo lang po, hindi po ito kakayanin mag-isa. Marami pong kaluluwa na naghahanap po ng katotohanan, naghahanap po ng comfort mula po sa salita ng Diyos. Bagamat ako po ay mag-share, malaya rin po kayong mag-comment, mag-post ng mga verses supporting sa ating pong pag-uusapan para mas maging interesting po ang gabing ito. Para hindi lang po siya one way, kundi two ways po tayo. Share the Word of God. Share nyo rin po kung anong po ang mga kaya nyo pong i-share. Ideas na makakatulong po sa pag-aatid po ng salita ng Diyos. Amen. Yes, Lord.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Amen. Samahan niyo muna ako manalangin sa gabing ito mga kapatid sa pasimula po. Ama naming Diyos, dakila ka o God sa gabing ito. Pinupuri ka namin at sinasamba, Ama. Dalangin ko ang iyong patnubay, Panginoon, ang iyong mensahe, O Diyos, ang iyong word of wisdom and knowledge, Panginoon. Sa aming mga kapatiran, O Diyos, na nasa online, O Diyos, at sa mga kaibigan na nakikinig, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, ang iyong paghipo. Lord, ang iyong pagpunas, ang iyong mensahe, Panginoon. We need thy message, Lord, hindi lamang sa kanila, kundi maging sa akin, Panginoon. Maging ito'y blessing sa bawat sa amin at kalakasan, Ama. I pray, O Lord, for thy great anointing, O Lord. At pagpalain mo, Panginoon, ang mga ginagamit mo sa bawat gabi, O Diyos. Hallelujah. Sa iyong lahat ng papurit pa, salamat, Ama. In your name, Jesus, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, sa gabi pong ito, ang ihatid ko pong mensahe ay na akin pong pinamagatan na mula po sa Book of Psalms chapter 19 verse 5. Sinasabi po, which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoices as a strong man to run a race. Amen. Mula rito mga kapatid, nais kong hatid ang mensahe nito na sinasabi natin na amazing race. Amen. Lagi na po natin naririnig ang mga ganitong mensahe mga kapatid tungkol sa karera, tungkol sa competition. Pero habang nagpipray ako mga kapatid, naghihingi ako ng mensahe sa Panginoon. Dumating po ito and I think it's a right time mga kapatid din na muli ay ibahagi sa atin, maibahagi ko po ang mensahe about sa race. Amen? So, ang buhay natin kasi mga kapatid sa totoo lang, mapakristyano o hindi, we are already in a challenge. We are already in a competition. This world is our arena and we are the players mga kapatid. Lahat po tayo. Sa ayaw mo man at sa gusto, kasali ka rito mga kapatid. Kasali po tayo sa competition. Amen? Pag mayroong race, may competition. Pag may competition, hindi po maiwasan na magkaroon po talaga ng comparison, pagpipili. Amen? At tayo po lahat mga kapatid sa mundong ito ay nagiging ino-obserban. Tayo rin mismo observan tayo eh. Hindi po ba? Pero yung race na to na sasabihin ko sa inyo mga kapatid is not about a worldly race. It is about the race run with God mga kapatid. Ano po ba ito mga kapatid? Sa bawat competition mga kapatid, in every physical competition, physical po kailangan talaga natin ng kalakasan. Physically fit. Amen? Walang sakit. Sa Panginoon mga kapatid, in Christian living, kailangan spiritually fit ka rin. To run in a race. Sa bawat pagtakbo natin mga kapatid. Anong nagbibigay ng kahinaan sa Kristiyano mga kapatid? Kasalanan po. Yun po ang weaknesses. Lust of the flesh, lust of the eyes. Amen. Gawaing makamundo, makasanlibutan mga kapatid. Iba yung trabaho iba yung gawaing makasalanan. Magkakaiba po yan mga kapatid. Hindi pwedeng hindi tayo magtatrabaho. O trabaho yan, gawain niya sa sanlibutan. Pero iba naman yung worldly lust. So, to run in a race mga kapatid, sabi rito sa Book of Psalms chapter 19 verse 5. Paano ba yung pagtakbo sa race mga kapatid? In preparation mga kapatid. Which is a bridegroom coming out of his chamber. Paano ba yung bridegroom mga kapatid pag ikakasal ang isang tao?
punong-puno siya ng sigla. Intense, sabi nga. Excited mga kapatid. Nagre-rejoice as a strong man. Hindi ibig sabihin na malaki ang katawan niya. Hindi ibig sabihin na maskulado siya. Strong man, kumbaga meron siyang lakas. Merong, masabi mo na, yung kagalakan niya, na kahit sino man ang humarang mga kapatid, ay hindi papapigil. He's ready to run in a race. Amen. Sa Kristiyano mga kapatid, ang nagpapahina sa atin ay ang kasalanan. Katulad yan ng sakit. Ang isang athlete na may sakit mga kapatid, hindi yan makapag-perform na maayos. At kung ang ano niyan pati, hindi siya pwedeng sumali sa race. Disqualified siya kasi may karamdaman, di po ba? So, para magkaroon ka ng maging fit ka, maging qualified ka, amen, is yung magkaroon ka ng repentance. Talikuran mo ang iyong kasalanan mga kapatid. Tatalikuran natin ang ating kasalanan. Turning ourselves away from the sinners. From the sin, mga kapatid. O sinner's way. In the name of Jesus. Hindi mo kayang lumayo sa kasalanan ng ikaw lang. Kailangan mo ang Panginoon. Amen? So, to run in a race, mga kapatid, we need to prepare ourselves. Kailangan mong na magkaroon ng pagsisisi sa kasalanan, pagtanggap sa Panginoon sa pamagitan ng bautismo. Being accepting Him as your own Savior, as your own Lord, as your own God. Surrendering yourself mga kapatid. Pag sinurrender mo ang sarili mo sa Panginoon, you're starting to run in a race with God. Baptized in the name of Jesus. A Christian strength or source of strength is the inspirational word of God. Amen. Ito yung pong magbabasa tayo ng Bible mga kapatid. We're stirring up the faith. Ano man ang pagsubok natin, ano mang mga trouble natin mga kapatid, problema sa buhay. Hindi lang problema sa buhay. Kung tutusin ang problema, hindi lang nagsisimula lagi yan sa loob ng isa yung sarili, sa loob ng tahanan, sa mga kasama mo sa bahay, bago sa labas, bago sa church, bago sa ating mga kaibigan. Lahat mayroong pagsubok, lahat mayroong challenge. And when there's a challenge, there's a race mga kapatid. Amen? Hallelujah. We need to run mga kapatid. Sabi ng Panginoon. In 1 Corinthians chapter 9 verse 24, meron po rito sinasabi mga kapatid. Know ye not that they which run in the race, run all, but one receiveth the prize? Question mark yan mga kapatid. So ibig sabihin, sa sanlibutan mga kapatid, pag tumakbo raw po sa isang karera, lahat ay tatakbo. Yung mga players, mga participants, runner mga kapatid, tatakbo lahat sila. Pero isa lang po ang tatanggap ng gantimpala. Siyempre, 1, 2, and 3. Sino yung magwawagi? Sino lang magwawagi? Siya lang ang tatanggap. Pero sa Kristiyano mga kapatid, iba. Sa Panginoon, iba. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 natin binasa mga kapatid, may sinabi rito after ng question mark. So run, that ye may obtain. Pag hindi ka tumakbo, pag hindi ka kumilos at sinimulan mong lumakad, sinimulan mong tumakbo mga kapatid, pag hindi mo sinimulan yan, wala kang makukuha. Amen? For us to have something, we need to start working of it. Kung gusto mo magkaroon, halimbawa, kahit naman sa ating physical na, sa pang-araw-araw nating nabuhay mga kapatid, wala kang matatapos kapag wala kang sinimulan. Lahat ng pangarap mo hindi mo mararating kung hindi mo sisimulan sa oras na ito. Unang-una sa planning, pag-view mga kapatid, kung paano mo siya gagawin. Amen? Doon mo siya pasisimulan. Sa kaisipan pa lang, minomotivate mo ang sarili mo. Pag wala kang dream, wala kang patutunguhan mga kapatid. After that dream mga kapatid, dadaan mo siyang ilalagay sa physical works mga kapatid. Yun yung sinabi rito, so run that ye may obtain. Kailangan mong may marating mga kapatid, kailangan mong kumilos. Huwag tayong mag-antay ng somebody na i-assist ka, somebody na
mayroon pang, kumbaga, tutulong. Ang tulong ay darating mga kapatid. Pero pag ikaw ay nagpasimula na ngayon mga kapatid, meron na lang talagang darating na lang talagang lahat ng help. Help cometh from above mga kapatid. So, we need to start it now mga kapatid. We need to start it now, not tomorrow, at hindi yung puro promises lang. Sige po kapatid, bukas magsisimba na ako. Sige po, pag pinagpala na ako ng Diyos, magsisimula na ako magsimba. Hindi po ganun mga kapatid. We need to start it now. May kapalit man o wala, basta dumating sa iyo ang salita ng Diyos, tanggapin mo siya at isabuhay mo. I'll assure you mga kapatid, marami na nagte-testimony niyan. Marami na po nagpapatunay niyan na napakaganda ang blessings ng Diyos. Hindi mo alam kung paano nangyari, hindi mo alam kung paano nagawa. That's the way of God mga kapatid. Hindi tayo ang nagpapakilos sa Diyos. God, our God, we are serving God, a living God mga kapatid. Hindi siya susunod sa kung ano ang gusto natin. Siya ay nagbibigay kung ano ang kailangan natin mga kapatid. Ang kailangan mo lang ay sumunod. You need to run in a race so that ye may obtain. Yan ang sinabi rito mga kapatid. When we say race, it means there is a competition. Meron talagang competition mga kapatid. Hindi mo yan mayaalis. Pero, ito lang maganda mga kapatid. Okay, simulan ko lang ito mga kapatid. Our life in this world is full of challenge. You may be a follower of Christ or not, you are not exempted. Hindi po tayo exempted mga kapatid. Ano man ang religion ang pinanghawakan mo ngayon, I'm not telling about religion mga kapatid. I'm telling about how you follow Christ. I'm telling how you live your life today. Paano po ba ginagawa ang iyong buhay ngayon mga kapatid? Pwede ka naman, maraming tao mga kapatid na nagkakaroon ng tumatakbo, gumaganda, maayos ang buhay, namumuhay, kahit hindi naniniwala sa Diyos o hindi sumasampalataya sa Diyos. But I tell you mga kapatid, anong benefits ng taong running with Christ? Anong benefits ng taong, anong kulang sa taong wala kay Kristo? Amen? Hallelujah. Sa totoo lang, di po ba? If you don't work, you will not eat. Ganyan naman tayo mga kapatid eh. Practical yan. Pero sa totoo lang, kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Totohanan niya, makapasabihan niya ng ating mga matatanda, pero katotohanan niya mga kapatid. Pero kung ikaw ay tumakbo, nagtanim, kasama ang Diyos mga kapatid, hindi lamang basta blessings ang matatamo mga kapatid. There's an abundant blessings more than in material things. There's an spiritual things and there's also many packages na binibigay ang Diyos na hindi natin alam. Support mga kapatid. Na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam na siya ito nating kailangan mga kapatid. Hallelujah. The only difference mga kapatid, pag sinabi natin competition, pag sinabi natin race, amen, may sinabi rito mga kapatid na the only difference between the race of the world than the race we want to emphasize. Than the race mga kapatid na gustong emphasize dun sa ating binasa, ano po? In the word of God is, when we run in the race of the world, pag tayo tumakbo sa ranang sanlibutan katulad sinabi ko kanina mga kapatid, ilan lang ang makakatanggap ng pagpapala. Amen? Yung panalo lang. Pero sa Panginoon mga kapatid, pag tayo tumakbo sa Panginoon, I tell you, if you run with Jesus, hindi ka kailanman matatalo. Amen po ba mga kapatid? Pag tayo po ay nandoon sa competition, na tayo po ay namumuhay sa mundong ito, we are running in a race. Running in a race with Jesus mga kapatid. May problema man, may pagsubok man, may kapagatian man. Hallelujah. Sinabi nga ng iba, all under the sun are vain, vanity is vanity. But I tell you mga kapatid, pag ikaw ay na kay Kristo, walang bagay na nasasayang. Ang lahat ng bagay ay may katuturan. At ang lahat ng bagay ay mayroong patutunguhan ng kabutihan. All things work together for good to them that believe in God. All things, mga kapatid. Minsan hindi natin maintindihan bakit nagkakaroon tayo ng problema ganito. Kung minsan yung ina-expect natin hindi dumarating. Patuloy lang mga kapatid. Keep on running. Keep on running with Jesus mga kapatid. I tell you,
You will never be, ever be lost, mga kapatid. Or never be ever a loser. Wala po, hindi tayo maging talunan sa ating Panginoon. Amen? As a testimony, mga kapatid, sino pa sa atin dito magpagsasabi? Sinabi nga, di ba? Ang hindi kailanman nakita, the righteous has never been seen na namamalimos, mga kapatid. O nangihingi. Palagi, mga kapatid, ang blessings ng Panginoon ay dumarating. Patuloy lamang po tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang challenge niya, so run. 1 Corinthians 9:24, mga kapatid, that ye may obtain. Pag hindi ka nag-run, wala kang ma-obtain. So we'll start to run, mga kapatid. Hallelujah. So in Hebrew naman, mga kapatid, it's regarding about the race pa rin po. Hebrew 12 verse 1. Basahin ko po, mga kapatid. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So sa pagkataon ito, mga kapatid, sa binasa natin, di ba, may preparation tayo, repentance, mga kapatid. We need to run like may kalakasan, physically fit. Meron tayong preparation. We need to start running, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, sa bawat competition, sinabi rito, mga kapatid, nabasa rito natin, mga kapatid, na there's a cloud of witnesses. Being a Christian, mga kapatid, I tell you, hindi lamang po tayo Christian dapat sa church. Running in a race is like hindi lamang ang competition, mga kapatid, ay hindi yung sinasabi kong competition na nandun ka lang sa isang area. Kumbaga, this race of life, mga kapatid, living with Jesus, hindi lamang po isang araw, hindi lamang po tuwing linggo, araw-araw sa ating oras, mga kapatid. We need to be in Christ. We need to walk with Christ, run with Christ, speak like what God wants us to speak, mga kapatid. According to the righteousness of God, mga kapatid. Hallelujah. Just like in every tournament, mga kapatid, competition, there are always an audience. Tayo, mga kapatid, di ba nabasa natin sa Bible na si Job, meron siyang witness. Meron siyang nag-observe sa kanya. Nandiyan dyan ang devil, nakipag-bargaining sa Panginoon kung anong gagawin kay Job. May nag-observe sa atin, mga kapatid. So pag hindi tayo, mga kapatid, dapat na nandoon lamang. Maliban sa unang-unang Panginoon at ang kaaway, mga kapatid, na tumitingin sa mga Kristiyano. Pangalawa, yung mga nasa paligid natin. Pa ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, hindi ka hindi ka nagiinom, hindi ka naninigarilyo. Sa mga, sabi nga, yung mga kalalakihan, parang bihira na ngayon ang hindi talaga umiinom. O naglalasing, mga kapatid. O naninigarilyo. O walang bisyo na lalaki. Sa Christian meron. Because they are running with Christ. Tayo tumatakbo kasama ng Panginoon. Pero hindi tayo tumatakbo na ang Diyos ang kasama natin, ang Diyos ang dinadala natin. We need to run according to the will of God, according to Christ, mga kapatid, according to the righteousness of God. Yun ang tamang pagtakbo. Hindi yung sinasabi mo, Lord, tatakbo ako. Amen? Praise the Lord. So hindi po yun ang tama, mga kapatid, ano po. Hindi po natin dapat pasunurin ang Diyos sa atin, sa kalooban natin. When we run with Christ, we need to run according to His will, according to His words, according to His righteousness, mga kapatid. We have many observers, mga kapatid, inside and outside of the church, inside and outside of our home. Kung minsan kasi, mga kapatid, hindi naman tayo exempted dito, mga kapatid. Karamihan ng Kristiyano, mga kapatid, meron talagang Christian lang sa loob ng church. Pero pagdating sa bahay, mga kapatid, nakakalimutan na. Alam nyo, mga kapatid, meron tawag din tawag na personality traits. Hindi tayo naging Christian, mga kapatid. We're not serving God only, mga kapatid. Not being busy on the church activities, or wearing final dresses, mga kapatid. Christian na tayo. To run with Christ, mga kapatid,
ang sinasabi ng ating Panginoon, ang gustong emphasize ng Word of God, mga kapatid, is to internalize the Word of God. Internalize God's according to His purpose, mga kapatid. Nakikilos po tayo kahit wala nakakita. We need to live like a Christian, mga kapatid. Babantayan natin lagi, mga kapatid, ang ating attitude. Amen? Bakit po, mga kapatid? Ito po, mga kapatid, basahin ko. Sa Galatians chapter 3 verse 27, unawain po natin itong mga maigi, mga kapatid. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Yan yung sinasabi ko, mga kapatid, ng pagiging pagtakbo sa Panginoon o pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa church. Pagkat ibinis natin si Kristo, mga kapatid, nang ibinis natin si Kristo, it's like a uniform. Ang soldier may uniform, mga kapatid. Makakilala mo sila, mga soldiers, dahil meron silang mga uniform, meron silang training, mga kapatid. Ang nurse meron ding uniform, ang teacher meron ding uniform. Being a Christian, mga kapatid, we have also a uniform. Ang biniis natin, mga kapatid, ay hindi basta uniform na pwedeng hubarin pag uwi mo sa bahay. Amen? Ang ibinis natin na uniform is making us, our souls, mga kapatid, nagkaroon ng kapatawaran, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Higit sa lahat, dala natin ang pangalan ng ating Panginoon, saan man tayo pumaroon. So sa pakipag-usap natin, sa trabaho natin, kung ano ipapakita natin sa ating boss, amen, it should be in Christian way. It should be a blessing, mga kapatid. Amen. Meron pa, mga kapatid, sa John chapter 15 verse 19. If you were of the world, the world would love his own. Kung tayo raw po ay nasa sanlibutan, ang sanlibutan ay mamahalin ng kanyang pag-aari. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world. So pinili tayo ng Panginoon para alisin sa mundo, mga kapatid. Therefore the world hated you. Hated us, mga kapatid. Mga naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, may nagbabantay sa atin. Somebody's watching us. They are our audience, mga kapatid. So, kailangan natin maging maingat. Check our attitude always, mga kapatid. Always with the righteousness of our God. His word is the best reference. Ang salita po ng Diyos ang best reference, mga kapatid. Basihan ng tamang katuwiran. Pag gusto mo i-correct ang isang tao, mo i-correct siya ayon sa philosophy mo. I-correct mo siya ayon sa salita ng Diyos. Sumunod siya o hindi, di mo na kasalanan. Hindi natin kasalanan, mga kapatid. Sapagkat salita ng Diyos yan. Pwede ako maging mali, pwede kang maging mali. Wala sa atin maging tama. Lagi tayo magpapataasan ng ere kapag sarili natin ating pinagbasehan. Pero pag salita ng Diyos, mga kapatid, this is pure, this is righteous, and this is the basis lahat ng mga kapatid ng mga filosofiya, ng mga morality, mga kapatid, lagi yan nakabase sa salita ng Diyos. Para natin ma-please ang Diyos, mga kapatid, let's base ourselves, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Bumibigay po ang ating internet. Medyo nagpo-post po siya. Nagre-reconnection. Amen. So, nasa na po tayo, mga kapatid? I'm telling you, mga kapatid, regarding about the audience. We have an audience, mga kapatid. Kaya nga minsan, mga kapatid, sa ating buhay, lalo sa mga kapatiran na mayroong kumpanya, sa mga kapatiran natin na gustong tumulong, minsan, huwag natin sirain ang pangalan ng ating Panginoon. Pag pinili natin ang ating kapatiran, mga kapatid, naway maging blessing tayo sa pumili sa atin. Kapatiran man siya o hindi. Pagkat pag tayo naging blessing, mga kapatid, hindi naman tayo ang mapapapurihan. Papapurihan ang ating Panginoon. Lingkod yan ng Diyos, kaya siya ganyan. Hindi yun dahil, kala ko ba lingkod yan sa Diyos, bakit ganyan ang ugali niyan? Huwag po nawa ganun, mga kapatid. Pero merong mga ganun. Kung minsan nagiging nakakapobya, mga kapatid, na mag-approach pagkapatiran minsan. Pero yan ang realidad, mga kapatid. Tao tayo. We're still subject for mistake. We're still subject for an error. Pero itong maganda, mga kapatid, sinabi ko kanina, pag ikaw ay tumakbo kasama ng Panginoon, mga kapatid, you will never be a loser. Nagkamali ka ngayon, nagkasala ka ngayon, ang Diyos ay laging welcome. Basta willing kang humingi ng tawad, willing kang magbago,
God will help you mga kapatid. Amen. So let's always check our attitude mga kapatid. The best thing mga kapatid, hindi yung uniform. Hindi yung ating pagdadamit ng maigi mga kapatid o pagpunta sa anumang activity. Kailangan natin yun mga kapatid para ma-restore natin sarili natin. Kailangan lagi natin dumalo sa gawain. Sapagkat doon magkakaroon tayo. Kumbaga pag ang apoy lagi nagsasama-sama, mas lalo yan naglalagablab. Pag tayo mga kapatid may gathering, pag tayo nagsasama-sama mga kapatid, amen, nakakausap mo yung kapwa mo mananampalataya. Kaysa yung kausap mo lagi, hindi mo kapwa mananampalataya. Anong ibibigay sa mga kapatid? Yung iba niyan, chismis. Yung iba niyan, kasiraan. Walang ibang pag-uusapan kundi problema at problema. Walang solusyon mga kapatid. Ang solusyon ay problema pa rin. Unlike nung kung ikaw ay kausap mo ay lingkod sa Diyos mga kapatid. Pag-usapan niyo ang Word of God, may kalakasan. Amen. May solusyon. Ang solusyon ay binibigay ng salita ng Diyos mga kapatid. God always make a way mga kapatid. Amen. Isa na lang mga kapatid. Meron pa akong some verse regarding sa race mga kapatid. So, we have an audience. We need to run para meron tayong matanggap. We need to obtain mga kapatid. Para mayroon kang matanggap, you need to start to run with Christ. Amen. Yung iba tumatakbo mga kapatid. Kahit ayaw nila to hindi. Ayaw nila o sa ayaw sa gusto nila mga kapatid. Tumatakbo pa rin sila. Kahit lang yan nakahiga lang yan dyan. Ang oras niya, ng buhay niya na tik-tak, 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 tik-tak. Tumatakbo yan mga kapatid. Nasasayang ang buhay ng tao. Lalo na kung walang Kristo ang kanyang buhay. Pero kung may Kristo ka sa buhay mga kapatid, hindi masasayang ang buhay mga kapatid. Meron kang assurance. Pagkat ang mundong ito mga kapatid, we are all temporary. There's an eternal mga kapatid. And we need to start na magpondo mga kapatid. Mag-invest para sa ating kaluluwa, para sa ating spiritual life, higit sa lahat sa ating Panginoon. Amen. So no one is exempted mga kapatid. Christian or hindi Christian, mananampalataya o hindi mga kapatid. Hallelujah. So sa Ecclesiastes mga kapatid, Ecclesiastes chapter 9 verse 11. I think this is the last verse mga kapatid. Source of strength mga kapatid. I return and saw under the sun. Ito pa sinabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11. I return and saw under the sun that the race is not to the swift, matulin mga kapatid, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill. But time and chance happen to them all. So ang buhay mga kapatid, ang karera rito sa mundo, pagtakbo mga kapatid, hindi sa patulinan. Sa paglilingkod sa Diyos mga kapatid, hindi po patulinan, hindi pabilisan, hindi pagalingan. Amen. Meron kasing nauna ngayon, pagdating sa dulo, may iwan, maunahan siya ng bago. Amen. Yung iba naging stagnant. Naglingkod ngayon, mainit ngayon, kinabukasan, mga sumunod na mga buwan, wala na. Hindi ganun mga kapatid ang race na sinasabi ng ating Panginoon. Pero mayroong mga ganun nangyari. But we need to correct ourselves mga kapatid. Amen. Hallelujah. To join in a race mga kapatid, hindi sa pabilisan o kung sino ang pinakamalakas, sino ang pinakatalento, o mas pantas mga kapatid. To join in a race with God mga kapatid, you need to start not on the starting line. Ang starting line natin mga kapatid ay sa ating sarili. Kailangan meron changes mga kapatid. Pagbabago sa ating sarili. Pagkat, amen, sabi nga 'di ba, ang ulan ay bumubuhos sa tubig, sa damo at sa palay. Pareho mga kapatid. Ang problema ay dumarating sa makasalanan at sa matuwid. Lahat tayo may problema. Lahat tayo kailangang maghanap buhay. Lahat tayo kailangang makibaka sa mundong ito para magkaroon ng buhay. Patas yan mga kapatid. Pero ano ang maganda mga kapatid? Pag ikaw ay running with Jesus mga kapatid. Pag ikaw ay nasa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Not because of your talent. Pag ikaw ay nagkaroon ng pasimula sa loob mo, ang salita ng Diyos ay namutawi na inilagay mo sa iyong puso, isinabuhay mo. Talagang pagbabago mga kapatid, hindi pakitang tao lamang, hindi pag nandiyan lamang si pastor, o hindi pag nandiyan lamang sa church.
Kundi pag nasa kasama mo lang ang iyong mga kapatiran. Kundi nagkaroon ka talaga ng pagbabago internally mga kapatid. Yung personality mo, yung attitude mo, nagkaroon ng pagbabago. Talent will come. Changes will totally come. Lahat ng bagay sa sarili mo magbabago mga kapatid. Dahil nagsimula sa loob, yun ay tunay at unique na pagbabago. Amen. And you're running with God mga kapatid. And you're obtaining many things, good things mga kapatid. Dahil totoo ang ginawa mong pagbabago, totoo ang ginawa mong pagtakbo sa ating Panginoon. Hindi yung encouragement lamang na nayaya ka lang. Pero totoo sa ating sarili. That's why, friend, mga kapatid, kaibigan, I'm telling you, when you read the Word of God, accept it heartily. Sa isip, sa puso, at sa gawa, mga kapatid. Ano ba ang prayer ni David, mga kapatid? Oo, tayo nga lagi nagkakasala, nagkakaroon pa ng pagkamali. Hindi tayo matuwid, mga kapatid, pero nagsusumikap maging matuwid. Pero itong isang bagay mga kapatid na pinakasekreto, amen, sa isang Kristiyano mga kapatid. Sa Psalms 51 chapter 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, within me mga kapatid. Dahil si David mga kapatid, do siya ay sinasabing next in God's heart mga kapatid. Malapit siya sa puso ng Panginoon. Magaling siyang manunugtog, umawit, mandirigma. Talagang tatayo siya pag ininsulto mo ang Diyos, tatayo siya at kakalabanin ka. Amen. Kahit si Goliath pa yan mga kapatid, kahit na hindi niya inaalintahan ng gaano kalaki yan, basta siya, naniniwala siya na ang Diyos ay kasama niya at siya ay magwawagi. So, ganong kalapit si David sa Panginoon. Pero hindi niya inabuso yun mga kapatid. Ganito pa rin ang prayer niya. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ganon din tayo mga kapatid, every time, every day in our life mga kapatid. It's always God. Lord, check my heart. Lord, give me a right spirit. Naalala kong pangaral ng aming pastor mga kapatid, Pastor Cesar Pestaño. Nung minsan na nagkaroon din ako na, honestly mga kapatid, nagkaroon ako ng disciplinary action sa church. Pero nung kinausap niya ako, hindi niya kailangan ng explanation. Ang sabi sa amin ng aming pastor, hindi ko kailangan ng paliwanag mo, kailangan ko ang right spirit. Which is right mga kapatid. Sa ganitong edad ko mga kapatid, hindi ko kailangan masyadong paliwanag. I want to see something which is a right spirit. Kung paano paikitungo mo. Malalaman mo kung yan ay plastic o parang pinopolitika ka lang. Malalaman mo rin ng tao kung totoo na ikisama sa'yo. Because there is a spirit. Mararamdaman mo yan mga kapatid. Hallelujah. So sa paglilingkod natin sa Panginoon mga kapatid, running in a race mga kapatid, you need to have a clean heart. You need to have a right spirit para lagi kang magtatagumpay. Anumang bagay na makasalubong mo, anumang bagay na problema makaharap mo, hindi ka mga kapatid matitinan. Bakit? Dahil nasa loob ang kalakasan mo. Nasa loob mo, nasa puso mo mga kapatid. Amen? Sabi ng PBA player natin mga kapatid lagi, puso. Pag sinabing puso mga kapatid, never say die yan. Anumang problema, talagang pipilitin nila magwagi. So let God guide us on this race mga kapatid. I pray. Pagkasama natin ang Panginoon mga kapatid, surely mga kapatid, we will never ever be loose. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng Diyos mga kapatid. Maraming bagay sa mundong ito na nagiging challenges sa atin. Minsan sa trabaho, minsan sa pamilya, sa mismo mga pamilya natin mga kapatid, there's a challenge. Pero kung ikaw ay tumatakbo sa Panginoon, hindi ka dependent sa kaibigan, o hindi ka dependent kay pastor, hindi ka dependent sa lugar, sa place, dependent ka sa Panginoon. Ibig sabihin ng mga kapatid, nasa puso mo ang Diyos. Na-tell you mga kapatid, ito yung sinasabi sa Book of Psalms chapter 23 verse 6 mga kapatid. When you run with Jesus, anong ating matatanggap mga kapatid? Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos mga kapatid. Ganun po kapag kasama natin ang Diyos mga kapatid. Kasama natin ang Diyos mga kapatid na hindi ang Diyos ang ating pasusunurin, kundi tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos.
may tagumpay nun mga kapatid. Ang tagumpay nun mga kapatid ay unique. Ang tagumpay nun ay pang matagalan. Hindi siya pansamantala. Unlike ng mga nakuha natin sa libutan ito mga kapatid. Yes, sumaya ka ngayon. Saglit lang yan. Naging maligaya ka ngayon kasama ng iyong barkada. Saglit lang yan. But if you are running with Jesus mga kapatid, but if you are staying in the presence of the Lord, patuloy mo laging inoobserbahan ng sarili mong espiritu ng Diyos sa puso mo, na ikaw ba ay naging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon ngayon, sa pakikitungo mo sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa iyong mahal sa buhay, sa iyong kaibigan, sa iyong office mate. Amen? Hindi ako nagre-refer sa kapatiran lang mga kapatid, kundi kahit sino makaharap mo, pinipresenta mo ang Panginoon. Bakit? Kasi ibinihis natin ang Panginoon. Higit sa lahat, we need always pray mga kapatid na right spirit, spirito ng Diyos mga kapatid, ay manahan sa atin. And I tell you mga kapatid, walang talo rito. Lahat tayo tatakbo, hindi lamang isa ang tatanggap ng pagpapala. Lahat ay tatanggap ng pagpapala. Kaya nga sinabi niya, start running mga kapatid, so that you may obtain. Amen? So sa pagtatapos mga kapatid, naway meron ako na i-share sa inyo na nakatulong kapag palakas sa atin mga kapatid. Sapagat hindi ko lamang po yan yung i-share sa inyo, pagkat yan po mismo ay nararanasan ko rin. It's a living testimony mga kapatid. Pagkat sa trabaho natin, malayo ngayon, lagi tayong online, bira ang fellowship. Pero dahil ang Panginoon ay nasa puso natin, minsan kapag ikaw nalulungkot, mawit ka lamang, maramdaman presensya pa rin, magkaroon ka na ng kalakasan. At yung kapayapaan, kagalakan na hinahanap mo, ay hindi mo na kailangan pumunta sa kung ano-ano mang lugar, nightclub or kaninong mga umpukan yan. Just seek the Lord mga kapatid, and you will receive this peace, joy that cannot be buy by the money mga kapatid, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Amen? Surely goodness and mercy shall follow me. Follow you mga kapatid. Kaya magsimula na po natin laging tanggapin ang ating Panginoon. Hindi lang po isang araw, hindi lang po araw-araw mga kapatid. Check and observe. Check and balance mga kapatid. Sapagkat sa ganung bagay mga kapatid, kailangan nating ma-please ang Diyos araw-araw. Hindi lamang po sa oras lamang ng pagsamba, hindi lamang po sa oras lamang. Pagkanong kasi mga kapatid, sa totoo lang, pag ikaw ay, ang iniisip mo, yun ang paglilingkod, ang binihis po mo ay hindi si Kristo, ang binihis mo ay relihiyon. Pero kung ibinihis mo talaga si Kristo mga kapatid, hindi yan uniform na ihubarin mo rin. Binihis mo na yan at daladala na natin yan habang buhay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon mga kapatid. Kaya purihin po ang Diyos mga kapatid. Continue po tayong magpalakasan sa isa't isa. At pagpalain po tayong lahat mga kapatid. Yan lamang po ang aking masishare sa oras na ito. Habang muli, samahan niyo po muli ako sa pananalangin mga kapatid. Amen, hallelujah. Purihin ka o Diyos. Hallelujah. Salamat o Diyos sa iyong salita. Dalahin ko Panginoon ang iyong salita Panginoon ay patuloy na mamutawi sa aming puso at isipan Ama. At dalahin ko o Diyos na patuloy mong pagpalain Panginoon ang mga ginagamit sa nightly ministry. At ang aming pastor Panginoon, ang kanyang asawa at buong pamilya Panginoon, I pray O Lord. Patuloy mo pong bigyan ng kalakasan at pagpapala Panginoon. More souls Panginoon naman to be saved O Lord. Bless mo ang ministry ng ARC Church Panginoon, ang ARC Saints O Lord, ang lahat na yung ginagamit, mga leaders Panginoon, maging ang mga aming kaibigan naka-online Panginoon, lagi Panginoon kasama namin. Bless them O Lord, abutin mo po ang kanilang pangailangan Ama, na hindi namin alam ito, ngunit tang ikaw at siya lamang Panginoon sa inyong dalawa O Diyos. You know kung anong pangailangan ng bawat isa Ama. Tugunin mo ito Diyos. We pray O God, abutin mo ang bawat isa Ama. Dakila ka Ama, hallelujah. Pagpalay mo ang bawat hanap buhay at gawa ng iyong mga kamay, gawa ng kamay ng iyong mga anak Panginoon. Dalangin namin lagi ang iyong blessings O Lord, ang iyong protection at pag-iingat. We glorify you Lord, all the blessing, all the glory unto you Lord. Hallelujah. We pray all these things O God in your holy name O Lord Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Thank you Lord. Salamat mga kapatid. Keep on joining with us in every night.
Ito po si Brother Orly para sa online ministry ng Saturday mga kapatid. And kita-kita tayo muli bukas mga kapatid sa ating bahay panambahan sa pagsamba po sa ating Panginoon. Gandang gabi po. God bless us all.